So let's discuss the retinal detachment. So when we see retinal detachment from the word retina and detachment, so it means that the retina separate from its normal position. Okay? Nagkakaroon daw ng separation ng retina. Bakit ba nangyayari yan? So for example, this is the normal retina. Ang nangyayari, nagkakaroon ng separation. So parang ganito siya, oh. So dapat yung retina mo, nakadikit yan kay choroid. Okay? Si retina mo, dapat nakadikit yan dito kay choroid mo. So pag sinabi nating retina, a simple anatomy lang ng ating retina, your retina is the light-sensitive layer. Okay, light-sensitive layer at the back of the eye. It acts like the film in a camera. It captures light and sends signals to the brain to form images. So, wala tayong makikitang mga object, wala tayong makikitang mga color if the retina will not send or transmit that signal or impulse to the brain. Kaya nga sinasabi natin dati sa anatomy discussion natin that the retina is the extension of our brain. Okay, so let's discuss what are the possible causes why there's a retinal or bakit nagkakaroon ng formation ng retinal detachment. Una, trauma. Bakit possible? Bakit kaya simple trauma lang? For example, yan yung mga blunt trauma natin. Vehicular accident, nauntog yung mata mo, natamaan ng bola, sinuntok, pwedeng mag-lead yan sa retinal detachment. Bakit? Gaya ng sabi natin, it is a light-sensitive layer. Aside from being a light-sensitive layer, ang ating retina, it's like a wet paper tissue. It's like a wet paper tissue. So, ganun siya kanipis. Diba nga pagbasa na yung tissue, konting hawak mo lang, napupunit na siya, nasisira na siya. Ganun din ang karakteristik ng ating retina. Simple force, force lang doon na naitama sa mata mo, pwede na mag-lead yan sa retina. Sorry for the word simple. May force lang na tumama sa mata mo. Natamaan ka lang ng napakalakas na bola. Napakalakas na hinagis yung bola. Pwede nang magkaroon ng detachment ng retina. Kasi nga, napakanipis niya. Okay, napakanipis niya. Trauma. Next, we have your retinal degeneration. Sa retinal degeneration natin, ito ay nakukuha through aging. This one is aging. Bakit? From the word degeneration, unti-unti na siya. Manipis na nga siya, nag-degenerate pa siya. Mas lalo siyang ninipis. Mas risk ka for retinal detachment. Aside from that, pag aging na, aside from nagkakaroon ng retinal degeneration, remember yung fluid natin, the vitreous humor. Diba? Dito sabi ko, dito, aqueous humor. Dito is the vitreous humor. Si aqueous humor natin, nadadagdag, merong production. But your vitreous humor, there's no production. And aside from that, para siyang solid. It is a gel-like substance. Ganun siya to maintain the shape of our eyeball. So ngayon, si vitreous humor natin, siya din yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng attachment dito sa ang retina natin sa may ating choroid. Kasi nga, pinupush niya, kino-compress niya, tinutulak niya pa ganito. Pero pagtanda natin, nangyayari sa vitreous humor natin, nagme-melt siya. Okay, nagme-melt siya. Ibig sabihin, natutunaw. So, kung natunaw si vitreous humor mo, ang tendency para na siyang water substance. Okay, water substance na siya. Hindi niya na ma-maintain the shape ng eyeball, and at the same time, hindi niya na mapupush yung retina papunta sa may choroid natin.
nagkaroon na ng water pag-melt ng ating vitreous humor, tapos nag-degenerate pa si retina, ang nipis pa ni retina, risk ka talaga magkaroon ng retinal detachment. Next one, we have tumor. Ito yung tumor na tinatawag natin na retinoblastoma. Yung retinoblastoma. Okay? Tumor, pag sinabi natin tumor, for example, dito may tumor formation. Okay? Ipupush niya pababa si retina natin, kaya pwedeng ma-detach because of the pressure. Next, hemorrhage. Okay, bleeding. So, ngayon kasi, usually kasi kapag may diabetes mellitus, nagkakaroon kasi ng formation ng new blood vessel sa ating eyes. These new blood vessels risk for bleeding. Hindi pa nila talaga kaya magawa yung functions nila. Kasi nga bago pa lang sila. Ngayon, tong bleed na yan, maglilik ngayon yan dito sa may in between your retina. Pag nagkaroon ng bleeding, ang tendency, bibigat ngayon si retina mo. Kaya magde-detach ngayon si retina because of hemorrhage. Next, we have your cataract surgery. As you can see kanina sa discussion natin sa cataract, ang daming pinapasok na instruments, mga objects, metal objects. This can lead to accidental puncture of our retina. Okay? Because of the instrument na ginagamit natin sa may cataract surgery. Okay? Pwedeng ma-detach, ma-accident mong ma-detach or ma-puncture ang ating retina. Can lead to retinal detachment. And then next, we have your myopia. This myopia is very rare lang yan. Okay? It's a rare condition. A rare cause, I should say. Bakit nagkakaroon ng retinal detachment kapag myopia? Okay, pag myopia kasi, class, for example, ito yung mata natin. Si myopia kasi, yan yung tinatawag natin na nearsightedness. Okay, nearsightedness, ibig sabihin, mas nakikita mo yung mga object in a near distance. Okay, mas nakikita mo yung mga object sa mga mas malalapit na distansya. So ngayon, ano nangyayari? Kapag once kasi na nearsighted tayo, ang ating mata is elongated. Ibig sabihin, mas humahaba siya. Sorry, OA naman to, OA. Sorry, OA ulit. Basta ganyan. Elongated siya. Instead na ganito, dapat ang shape ng ating mata, nagiging elongated siya once na nearsightedness, may nearsight, or pag once na nearsighted tayo, or kapag may myopia ka. Pag myopia kasi yan, everyday na lang kailangan nearsighted ka. So, ibig sabihin, pag everyday na nearsighted ka, everyday din na ganito ang iyong mata, ang nangyayari, constricted lahat, naiipit lahat. Hanggang dahil sa pressure na yan, dahil sa pag-ipit na yan, yung retina mo ay na-detach na, can lead to retinal detachment. So these are the causes kung bakit pwedeng magkaroon ng retinal detachment. So next, we have your signs and symptoms. Sa signs and symptoms natin, nagkakaroon doon ng painless blurring of vision. Gaya ng cataract, painless siya. Bakit painless? Dahil dahil sa cataract natin, dahil sa retinal detachment natin, wala din tayong mga pain receptors or also known as your nociceptors. Wala tayong pain receptors dito, kaya hindi siya masakit. And aside from that, ito, a board question. Ano daw yung unang nawawala sa vision kapag may retinal detachment? The first vision na nawawala is the central vision. Okay? Central vision ang unang nawawala kapag retinal detachment.
Okay, balik tayo. May curtain-like vision siya. Ito si curtain-like vision. Bakit may curtain-like? Gaya nga ng ano natin dito, pahulog na si retina. Remember, si retina, siya ang dahilan kung bakit tayo nakakakita. Because the retina, the ones who transmit electrical impulse to the brain. Ang nangyari, na-detach siya. Kaya may curtain-like vision. Next, your floating spots. Okay? Pag sinabi natin floating spot, it is normal na magkaroon tayo ng floating spot. Okay? Di ba? Pag once na tumitingin ka sa sky, parang may mga nakikita kang bilog-bilog na lumulutang, that is floating spot. Pero pag retinal detachment yan, hindi yan clear. Okay, na spot, it is color black. Ayan, color black yan. That is the floating spot. Yung nakikita mo, hindi na yan normal na floating spots. That's already your red blood cells. Okay, that's already your red blood cells. Ibig sabihin, may bleeding na. Okay, that's a sign na nagkaroon na ng retinal detachment. And then next, we have your flashes of lights. This one is the flashes of lights. Okay? So what is the indications? Bakit nagkakaroon ng flashes of lights? It means na nagkakaroon ng hypoxic retina. Ibig sabihin, nawawalan na, kulang na ng oxygen si retina mo. And remember that the retina, okay, sa buong parts ng mata natin, si retina ang nangangailangan ng pinakamaraming oxygen supply. Bakit? Kasi nga, siya yung nagpapadala ng impulse kay brain. So kung wala siyang oxygen supply, hindi niya mapapadala yung impulse papunta kay brain natin. Kaya nagkakaroon tayo ng hypoxic retina dahil na-detach na. Pag na-detach na, nagkakaroon ng impend. Okay, nadidepress yung ating oxygen supply. Kaya, hypoxic retina. So, aside from that, pag may flashes of light na, that can also indicate na meron ng dying retina. Okay, papatay na si retina natin. Okay, aside from that, sabi natin kanina, question ko kanina sa cataract, unilateral or bilateral? Okay, pag retinal detachment, it is unilateral. Okay, isang mata ang pwedeng maapektuhan. But it doesn't mean na hindi na pwedeng magkaroon. Pwede pa rin as long as i-prevent mo to. Okay? Unlike kasi kapag once na cataract, it's bilateral. Dalawa, pwedeng affected. Sabay. Pero, gradual lang. Pwedeng mauna yung symptoms ng isa dun sa left mo, then susunod after how many months sa right mo. But in the case of retinal detachment, yung right eye, kung saan may affected, dun lang pwede ma-detach yung retina. Unless, dalawang mata mo ay natamaan ng trauma, pwedeng dalawa magkaroon ng detachment. Okay? So, yan yung mga signs and symptoms natin. Your diagnostic, we have your ophthalmoscopic examination. So, ophthalmoscopic, it visualizes the back of the eye. Slit lamp, front of the eye. Your iris, cornea, and your retina. But here, ophthalmoscopic lang tayo. The back of the eye. Next, management natin, provide bed rest. Okay, bakit provide bed rest? Para hindi mag-increase yung ating intraocular pressure. Okay, next, cover both eyes. Bakit kailangan takpan? Okay, class management to after surgery. Usually after surgery. Okay, bakit kailangan takpan yung dalawang mata? Bakit hindi yung isa, yung affected side lang? Kasi nga, pag once na tinakpan mo yung affected side, hindi mo tinakpan yung unaffected side, ang tendency, yung unaffected side mo ay nakakakita pa rin. So kung nakakakita pa rin yan, galaw pa rin siya ng galaw.
Which means, na kapag galaw ng galaw yung isang mata mo, gagalaw din yung iyong kabilang mata. Try to cover your one eye. And then, paggalawin mo yung mata mo, yung tingin mo, gumagalaw din yung mata mo sa kabila. Yung kinoveran mo. So, ang tendency, ang tendency, pag once na ganyan, pag once na kinoveran mo both eyes, mapiprevent natin yung movement. Kasi ang pinaka-goal lang natin, goal lang natin kapag may retinal detachment, immobilize the eye. Wag mo nang pagalawin yung eye, yung mata. Bakit? Para hindi na mas lalong ma-detach si retina. That's your goal. Intervention yan. Basta kapag, sabi ko kanina, kapag during surgery, after surgery, kahit hindi after surgery. Pag may nakita ka agad, may flashes of lights, natamaan ng bola, nakakita siya ng curtain-like images, it is a possible sign of retinal detachment. Gawin mo agad itong mga management na to. I-bed rest mo siya, cover mo yung both eyes niya to immobilize the eye, speak before approaches. Bakit? Naka-cover yung mata niya. Kaya kailangan mo mag-speak before approaches kay patient. Hindi kanya nakikita. Wala siya nakikita. And then, position the head as prescribed. Kung ano yung prescribe ni physician na position niya, yun yung ilalagay mo. Pero kung wala, it's a semi-faller's position. And then protect from injury to prevent further injury or damage to the retina. Surgical management, we have your cryosurgery, your diathermy, your photocoagulation, and your scleral buckling. Paano naman to? Si cryosurgery natin, we use extreme cold. Extreme cold tayo. Paano naman kapag diathermy, we use heat. Your photocoagulation, gumagamit tayo dito ng laser. And then your scleral buckling, para siyang ring. Alam niyo yung, what do you call this one? Yung, rubber bands. Parang tinatali yung mata. Parang tinatali. Pinapasok yung rubber band doon sa mata mo para ma-compress yung mata at ma-dikit pa si retina. How about your cryosurgery? Extreme cold. Dito sa dalawa gumagamit tayo ng temperature. So, bakit temperature? Bakit sobrang lamig? Bakit sobrang init? Remember na yung retina natin, balik tayo dito. Ayan. For us, para maidikit natin si retina dito sa may choroid natin, wala tayong glue. Wala tayong mighty band na pangdikit dito. So, ang ginagawa natin, we use extreme cold or extreme heat. Bakit? Para mag-initiate ng inflammation. Ang gagawin natin, yung probe, yung probe na sobrang lamig at sobrang init, ididikit mo siya dito. So, it means parang susugatan mo siya. Pag once na nagkaroon na ng sugat, ididikit mo ngayon yan dito kay choroid. Bakit? Magkakaroon na ng inflammation. Yung ating mga immune cells, sila na ang bahala gumawa para maidikit natin si retina sa ating choroid. Parang butas lang ng tenga mo yan. Hindi magko-close ang isang butas pag hindi mo pinadugo. Hindi magko-close yung butas mo sa iyong tenga pag hindi mo siya pinadugo. So, kung gusto mo mag-close agad-agad yung butas doon sa may tenga mo, paduguin mo. Tanggalin mo yung hikaw, paduguin mo. After how many days, close na ulit yung butas mo sa tenga. Ganun din dito sa atin. Dahil nga, para maidikit natin siya dito, kailangan mong
mag-initiate ng inflammation. So, sugatan mo yan at pag nasugatan mo yan, ididikit mo, magkakaroon ng inflammation sila na ang bahala magdikit doon sa may retina mo papunta sa choroid. The next natin, we have your scleral buckling. Sorry, photocoagulation. Gumagamit tayo laser. Pero ito, sa mga small tear lang. Okay, small tear lang siya. Pag large tear na yan, cryosurgery and diathermy. Pero kapag once na small lang ang kanyang mga punit, ito, photocoagulation. Your scleral buckling, ito siya. Para mas makita ninyo. Scleral buckling. Ayan. Ayun siya. Ayan, no? Parang rubber band, di ba? Rubber band nilalagay sa mata para makompress yung mata at maidikit si retina. So, yan yung ating mga surgical management for your retinal detachment. Okay? Next, we have your nursing management. Nursing management natin, post-op bilateral eye patch. So, gaya ng sabi ko kanina, para immobilize the eye. Next, bed rest for 1 to 2 days para hindi na rin gumalaw-galaw si mata. And expect redness and swelling of the lids and conjunctiva. Kaya nga, meron kang pinasok after surgery. Kaya may swelling talaga yan. Gulat ka na, mamaga yung mata ng pasyente. Tinakbo mo agad. Sinabi mo agad kay physician. O, diba? Expect mo. It's a normal inflammatory response ng ating katawan. Then, monitor for hemorrhage. Bakit? Meron kang pinasok. So, pwedeng may tendency, merong bleeding. Okay. Monitor 1 to 2 hours the intraocular pressure. So, okay. Monitor IOP for first 24 hours here. Okay, monitor the IOP for first 24 hours. Okay, bakit pwedeng mag-increase si IOP mo dyan? Kaya kailangan mo siyang i-monitor. Then, encourage deep breathing, not coughing. Because coughing can increase IOP. Kaya, deep breathing lang. Bakit? Deep breathing facilitate oxygen enters to the body. So, pag may madaming oxygen, mas mabilis yung healing. Not coughing. Limit reading for 3 to 5 weeks. Because reading books can facilitate rapid eye movement. Diba? Mabilis yung mata mo kapag nagbabasa ka, gumagalaw yan. Pwedeng ma-detach. Kaya, limit reading. And then, wear dark glasses during daytime. Bakit hindi pwede gabi? Tanga ka naman, sinong gabi naka-shade? Diba? Tanga ka pag naka-shade ka ng gabi. Hindi na yan retinal detachment. It's schizophrenia na yan. Okay? So, dapat wear dark glasses during daytime only. Okay? Para ma-prevent natin to protect the eye. Okay? To protect the eye. So, aside from that, dapat i-prevent din natin yung increased IOP. Ano yung mga activities that increases IOP? I-prevent dapat natin yun. Ano yun? The coughing, sneezing, lifting heavy objects, bending below the waist. Yan yung mga nag-i-increase na Valsalva maneuver and sexual intercourse. Okay? Vigorous activity. Huwag gagawin. Because it increases intraocular pressure. Normal IOP natin, 10 to 21 millimeter mercury. Okay? So that's for your retinal detachment.